Paano nagsimula at paanong magwawakas ang mundo? Ilang libong taon na ang nakakalipas. Ang buong sanlibutan ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang mga langit, ang lupa at ang lahat ng mga nilalang na nasa langit at lupa. Nang pasimula ay kasama na ng Diyos si Jesus at sila ay iisa. Sapagkat si Jesus ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa alabok ay nilikha niya ang unang tao ayon sa kanyang imahe at tinawag niya itong Adan. Binigyan niya ng hininga ng buhay ang tao at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Si Adan ay naatasang mamahala sa lahat ng mga nilalang na nasa daigdig. Ngunit dahil hindi mabuting si Adan ay nag-iisa, ay nilikha ng Diyos si Eva mula sa tadyang ni Adan. Kapwa-hubad noon sina Adan at Eva, ngunit hindi sila nahihiya. Samantala, sa langit ay may isang anghel na nangangalang Lucifer, na sa sobrang husay, ganda at talino ay naging mataas ang tingin sa sarili at nagnais na maging kapantay ang Diyos. Kinumbinsi niya ang ikatlo ng mga anghel sa langit na sumama sa kanyang planong paghihimagsik na patalsikin ang Diyos sa kanyang trono. Kaya't nang likhain ng Diyos ang mga tao ay nakakita si Lucifer ng pagkakataon para maisakatuparan ng kanyang plano. Alam kasi ni Lucifer na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos kina Adan at Eva ang makakain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama dahil kapag ginawa nila ito, sila ay magkakasala sa Diyos at paparusahan ng kamatayan. Kapag nangyari ito ay magkakaroon ng pagkakataon si Lucifer na paratangan ng Diyos sa harap ng lahat ng nilalang at palabasin na siya ay masama at hindi karapat-dapat sambahin. Kaya gaya ng isang tusong ahas ay nakumbinsi ni Lucifer si Eva na suwayin ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng hangarin kay Eva na maging kagaya ng Diyos. At sa pagsisinungaling ng pagsabing hindi totoong ikamamatay ng tao ang pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang punong kahoy ay nakita ni Eva na mabuti bilang pagkain at napakaganda sa paningin. Isang punong dapat hangarin upang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Pagkakain nito ay nabuksan ng mga mata ni na Eva at Adan at nalaman nilang sila ay hubad. Ngayon, ang mga tao ay katulad na ng Diyos na may kaalaman ng mabuti at masama. At kapag nakakain din sila mula sa bungang kahoy na nagbibigay buhay, ay magiging katulad naman sila ng mga rebeldeng anghel na habang buhay nang namumuhay sa kasalanan at wala nang pagkakataon para maligtas pa. Kaya para mapigilan ito ay pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva mula sa hardin ng Eden at simula noon ay kailangan ng magtrabaho ng tao upang makakain. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay hindi namatay sina Adan at Eva noong araw na iyon dahil ibang nilalang ang namatay kapalit nila. At ang mga balat ng mga nilalang na ito ang siyang ginawang saplot ng Diyos upang takpan ang kanilang kahubaran. Noong araw ding yaon ay nangako ang Diyos na ang isa sa mga supling ni Eva ay siyang pupuksa sa ahas. Kaya biniyayaan ng Diyos ng mga supling sina Adan at Eva at ang una nilang supling ay si Cain at sinundan nito ni Abel. Dumating ang panahon na si Cain at si Abel ay naghandog sa Diyos. Si Cain ay naghandog ng kanyang ani sa bukid at si Abel naman ng pinakamainam na bahagi ng isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Inalugdan ng Diyos ang handog ni Abel at dahil dito ay nagalit si Cain at hinayaan niyang mangibabaw sa kanya ang kasalanan. Kaya sa sobrang galit at inggit ay napatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At ganito rin ang nangyari sa mga sumunod na salinlahi ng tao. Hinayaan din nilang mangibabaw sa kanilang kasalanan. Dahil dito ay nagdesisyon ng Diyos na lipulin ang buong sangkatauhan maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Si Noah ay isang mangangaral ng katwiran at binalaan niya ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan bago dumating ang malaking pagbaha. Ngunit imbis na maniwala at magsisi ay kinutya pa si Noah ng mga tao. Kaya noong dumating ang malaking pagbaha, lahat ng mga taong ito ay nalunod at namatay. Matapos ang pagbaha ay inutos ng Diyos sa mga tao na magparami at punuin ang buong daigdig. Ngunit imbis na sundin ang mga sumunod na salinlahi kay Noah ay nagkaisa na manatili sa isang lugar at magtayo ng mataas na tore na aabot sa langit upang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili.
Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin at hindi magtatagal ay gagawin nilang anuman kanilang naisin. Dahil dito ay ginulo ng Diyos ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan at nang matigil ang pagtatayo ng lungsod at tore. Kinalat ng Diyos ang mga tao sa buong daigdig at lumipas ang mga panahon. Ang mga taong ito ay nagtayo ng kani-kanilang mga bayan at ang mga bayang ito ay nahulog sa idolatriya. Ngunit mula sa isang paganong bayan ay tinawag ng Diyos si Abraham upang lisanin ang bayang ito at pumunta sa lupaing ituturo sa kanya ng Diyos. Sumunod si Abraham sa utos ng Diyos at sinama ang kanyang pamilya patungo sa bayan ng Kanaan at mula sa lahi ni Abraham ay nabuo ang bayan ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Sa mga Hudyo, unang pinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan at ibinigay niya sa kanila ang kaniyang mga kautusan ng lumang tipan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sadyang determinado si Satanas na sirain ang mga plano ng Diyos, kaya ang bayang pinili ay nahulog din sa kasalanan at idolatriya. Hindi ito pinagsawalang bahala ng Diyos, kaya nung dumating ang takdang oras ay iniwan ni Jesus ang kanyang trono sa langit upang bumaba sa lupa at ipanganak bilang tao sa pamamagitan ng isang berhen na nangangalang Maria. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay naging anak ng tao at nakilala siya ng lahat sa pangalang Jesus. Siya ang tumupad ng lahat ng kautusan ng lumang tipan upang ang lahat ng tao, Hudyo man o Hintil, ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang bagong tipan. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, ipinangaral ang kaharian ng Diyos, gumawa ng mga himala, at bumuhay ng mga patay upang patunayan sa mga Hudyo na siya ang Kristo. Ngunit ang karamihan sa mga Hudyo ay hindi siya pinaniwalaan at sa halip ay pinaratangan pa siya na lumalapastangan sa Diyos. Dahil dito ay nagkaisang mga Pariseyo at ang mga pinuno ng bayan na dapat siyang parusahan ng kamatayan. Kaya ginapos nila si Jesus at dinala kay Pilato na gobernador. Walang nakitang kasalanan si Pilato kay Jesus, kaya siya ay nagpasya na parusahan na lamang si Jesus at palayain. Ngunit hindi pumayag dito ang mga tao at sila ay galit na nagsisigaw na, "Si Jesus ay dapat ipako sa krus!" At dahil ayaw ni Pilato na lumala ang kaguluhan ay pinag-utos niya na si Jesus ay ipako sa krus at ibang bilanggo ang kanyang pinalaya. At gayon nga ang nangyari. Napako sa krus si Jesus at kinutya ng mga tao. Dahil para sa kanila, kung totoong anak siya ng Diyos ay bakit hindi niya magawang iligtas ang kanyang sarili? Ngunit ang hindi nila alam ay kasama ito sa plano ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay siya ang nagsilbing sakripisyong kordero upang maging kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Nang sa gayon, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapaparusahan ng ikalawang kamatayan, kundi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. At ito ang katuparan ng pangako ng Diyos na isa sa mga binhi ni Eva ang siyang pupuksa sa ahas. Namatay man si Jesus ay hindi hinayaan ng Diyos Ama na mabulok ang kanyang katawan at hindi rin nanatili ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga patay. Kaya makalipas ang 3 araw, siya ay nabuhay muli nang may maluwalhating katawan. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad upang patunayan na siya ay nabuhay na ngang muli at hindi isang multo lamang. At nang siya'y kanilang makita ay sinamba nila siya at sila ay napuno ng saya. Binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan ang mga kasulatan at ipinag-utos niya na sila ay humayo at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. At dahil nagawa na niya ang kanyang misyon dito sa lupa, si Jesus ay umakyat na sa langit pabalik sa kataas-taasang langit kung saan naroon ang tronong iniwan niya noon sa kanan ng Diyos Ama. Siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Hindi matanggap ni Lucifer ang kanyang pagkatalo, kaya siya kasama ang kanyang mga anghel ay sumugod sa trono ng Diyos at nagsimula ng digmaan sa langit. Lumaban si Miguel Arkanghel at ang mga mabubuting anghel at si Lucifer at ang kanyang mga kampon ay nadaig at hindi na pinayagang manatili pa sa langit. Sukdulan na ang pagkalaban ni Lucifer sa Diyos at dahil dito ay tinawag na siya ngayon bilang Satanas dahil isa na siyang kaaway ng Diyos.
Siya ang matandang ahas at ang dragon na nandaraya sa buong sanlibutan. Kahit nasa langit ng muli si Jesus ay hindi niya pa rin pinabayaan ang kanyang mga alagad dahil pinagkaloob niya sa kanila ang kanyang banal na espiritu. At sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay nakagawa sila ng mga himala at nakapagsalita ng ibang wika. At dahil dito ay naipangaral nila ang ebanghelyo ni Kristo sa buong daigdig. Ang mga alagad ni Kristo ay sa Diyos lamang sumunod at hindi sa tao. At hindi ito nagustuhan ng mga pariseyo at pinunong bayan. Kaya humingi sila ng pahintulot mula sa mga pinuno ng Roma upang usigin at patayin ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo na nakilala bilang mga Kristiyano. Akala ni Satanas ay mapupuksan niya ang Kristyanismo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Kristiyano. Ngunit imbis na mapuksa ay mas lalo lamang lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Dahil sa pagiging martir ng mga Kristiyano ay nakita ng buong mundo kung gaano sila kahandang mamatay para sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Dahil siya ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan. At dahil hindi mapuksa ni Satanas at ng kanyang mga kampo ng Kristyanismo ay gumawa sila ng bagong plano. Napagkasunduan nila na imbis puksain ay na lamang nila ang Kristyanismo mula sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng paghahalo dito ng mga tradisyong pagano upang mawala ang pagkadalisay nito. Ginamit ni Satanas si Emperador Constantine upang ipag-utos na maging opisyal na reliyon ng Imperyo ng Roma ang Kristyanismo. Ngunit hindi na ito ang purong Kristyanismo na itinuro ni Hesukristo. Sa halip, ito ay naging isang patay na reliyon na lamang na nakilala bilang Katolisismo. Nagtayo sila ng malalaking simbahan na pinamumunuan ng mga pari. At ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang makontrol ang mga tao. At para hindi mawala ang kapangyarihang ito ay ipinagbawal nila sa mga tao ang magbasa ng Biblia. Kaya noon ang sinumang nahuli na may Biblia sa kanilang tahanan ay iginagapos sa tulos at sinunog hanggang sa mamatay. Ang mga nakumpiska naman nilang Biblia ay kanila ring sinunog upang hindi na mapakinabangan pa ng iba. Sa pamamagitan ng mga pananakot na ito ay itinanim ng simbahang Katoliko sa isipan ng mga tao na tanging mga pari lamang ang may karapatang magbasa ng Biblia at magturo nito sa mga tao dahil sila lamang daw ang otorisado ng Diyos. Kaya ang sinumang susuway sa simbahan ay pararatangan bilang erehe at ipapapatay sa harapan ng madla. Hindi pinahintulutan ng Diyos na magtagal pa ang ganitong klaseng kasamaan. Kaya't binuksan niya ang mga mata ng isang paring nangangalang Martin Luther upang magprotesta laban sa simbahang Katoliko at maibalik ang puro at dalisay na Kristyanismo. Inilantad ni Luther ang mga buktot na gawain ng simbahang Katoliko at inilathala ito upang mabasa ng lahat. Isinalin din ni Luther ang Biblia na nasa wikang Latin patungo sa wikang Aleman nang sa gayon ay mabasa ito ng mga karaniwang tao at nang sila'y maligtas. Dahil dito ay naliwanagan ng mga tao at nagkaroon ng isang malawakang protestanteng reformasyon laban sa simbahang Katoliko. Gayunpaman sadyang marami pa ring tao ang ayaw tumanggap sa Diyos at ayaw magpasakop sa kanyang mga utos. At habang lumilipas ang panahon, ang mga tao ay nagiging pasama ng pasama. Ang tama ay ginagawa nilang mali at ang mali ay tama. At sa mga huling araw ay may lilitaw na swail na pag-iisahin ng lahat ng reliyon sa mundo at magpapatupad na ang lahat ng tao ay dapat tumanggap ng kanyang marka upang sila ay makapagbili at makapagbenta. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi tatanggap nito kaya sila ay kamumuhian ng buong mundo, pahihirapan at pupugutan ng ulo. At kapag sila ay namatay ay magbubunyi ang lahat ng masasama. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos ay paiikliin niya ang mga araw ng kapighatiang iyon at wawakasan ng tuluyan ang lahat ng kasamaan. Sa huling araw si Jesus ay magbabalik mula sa langit kasama ang kanyang mga anghel at makikita ito ng lahat ng tao sa buong daigdig. Ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna at ang mga natitira namang buhay ay titipunin ng mga anghel sa alapaap upang salubungin si Jesus sa himpapawid at ito ang tinatawag na rapture. Ang mga maiiwan naman sa rapture ay dadanasin ng puot ng Diyos at hindi na maliligtas pa. Sa araw na iyon ay lilindol na malakas at magbabagsakan sa lupa ang mga bituin ng langit. Ang mga tumanggap naman ng marka ng halimaw ay magkakaroon ng mahahapdi at nakapandidiring mga pigsa sa balat.
Pagkatapos marapture ng lahat ng hinirang ang mundong ito at ang lahat ng naririto ay tutupukin ng apoy. Dahil ang mundong ito ay kaharian ni Satanas at sa huli, siya ay isang malaking talunan at tatanggapin na niya ang kanyang kaparusahan. Siya at ang kanyang mga anghel ay ipapatapon sa dagat-dagatang apoy kasama ang lahat ng taong hindi nangagsisi sa kanilang mga kasalanan at ang mga hindi nanampalataya kay Heso Kristo. Doon ay pahihirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Ang mga tunay na Kristiyano naman ay bibigyan ng mga maluwalhating katawan na nakasuot ng puti at sila ay magsasaya at magpupuri sa Diyos sa kanyang presensya, magpakailanman. Kapatid, hindi aksidente na napanood mo ito dahil tinawag ka na ngayon ng Diyos upang talikuran ang iyong mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesukristo habang hindi pa huli ang lahat. Seryosohin mo sana ang mensaheng ito at nawa ay magkita tayo sa langit balang araw. Maraming salamat sa panonood at God bless you.